Ano ba yung gamit ng auxiliary fan motor? At ano naman yung pagkakaiba niya sa radiator fan motor? So sa mga gasoline engine mga bay, mayroon tayong tinatawag na radiator fan motor and auxiliary fan motor. Itong auxiliary fan motor, ang gamit niyan is para sa aircon. Napalamig niya yung ating condenser. Yung radiator fan motor naman, syempre para sa radiator. Pero mga bay, may mga pagkakataon na yung sasakyan natin ay iisa lang yan. Yung radiator fan motor at saka auxiliary fan motor. Ano yung mga sasakyan na to? For example, Vios, ito ganito, Suzuki Ertiga. Makikita natin dito mga bay na isa lang yung auxiliary fan motor natin or yung fan motor natin. Yung fan motor na yan, nakadesign na siya para sa dalawa. Siya yung nagpapalamig ng condenser. At the same time, siya na rin yung nagpapalamig ng ating radiator. May mga unit tayo mga bay na dalawa yung auxiliary fan motor like yung mga Honda. May isang para sa radiator, may isa naman para sa auxiliary fan. Pero itong mga unit na to, yung mga especially yung mga bago ngayon, Toyota Wigo, Toyota Vios, Mirage, Suzuki Celerio, Suzuki Swift, Ertiga, kung ano pa yung mga unit na yan, ay isa na lang yung motor natin. Paano ba gumagana yung ating auxiliary fan motor o radiator fan motor? So sa mga ganitong unit, Ertiga, paano ba yung operation yan? Kapag naka-steady yung sasakyan natin at hindi ka pa nag-aircon, so pag pinastart mo yan, hindi ka agad gagana itong ating auxiliary fan motor or yung ating radiator fan motor. Pag na-reach niya na yung specified temperature ng ating makina, pinag-uusapan natin dito yung normal operation ng fan, wala pang aircon. Kapag pinastart mo, hindi mo na kaagad yan gagana. Kapag na-reach niya na yung specified temperature ng ating makina, dun lang siya gagana. Ilan ba yung specified temperature? Depende sa car manufacturer. So may iba 90 plus, iba 103 degrees. So pag namabot na yan dyan sa temperature na yan, gagana na yung fan natin. Okay? Pag gumana yung fan natin, dandahan naman bababa yung temperature. Yan. So pag na-reach na naman yung pinaka-lowest temperature na nakaset sa ating ECU, magka-cut off naman yung auxiliary fan motor natin. Bakit? Kasi hindi pwedeng palagi siya naka-andar. Kasi hindi makukuha yung optimal temperature ng ating makina. Dapat balance lang siya within that specified temperature. Yung iba, re-recta yung fan nila para daw hindi mag-overheat. Pero masama yung epekto niyan kasi hindi niya kaagad marireach yung optimal temperature ng ating makina na nakapagbigay ka ng magandang power. And so papanda rin natin ha. Yan, papanda rin ko ngayon mga bay. Tapos titingnan nyo yung auxiliary fan motor. Okay, start ko ha. Yan. So makikita ninyo dyan mga bay, hindi gumagana yung auxiliary fan motor natin. Ayan o. Ito yung hinahawakan ko mga bay. So pag ganito, ibig sabihin yan mga bay, hindi niya pa naabot yung temperature na papaganahin yung auxiliary fan motor na yan. Okay? Ibig sabihin, malamig pa yung makina. Pero kapag uminit na yung makina, abot niya na yung specified temperature, doon lang siya gagana. So ngayon, tingnan natin, paano ba natin malalaman kung ilang degrees ba yan gumagana? So gagamit tayo ng scanner. So gamitan natin ng scanner mga bay para makita ninyo. Kasi hindi mo siya pwede hula-hulaan lang eh. Kailangan meron tayong scanner. So titingnan natin dito yung kanyang engine coolant temperature, ACT. Ayan mga bay. So 86 degrees siya ngayon. So titingnan natin kung ilang degrees yung specified temperature na papaganahin ng ECU yung ating auxiliary fan. So ngayon makikita natin na hindi pa siya gumagana mga bay. So yan mga bay. So 96 degrees. Hindi pa rin gumagana yung fan natin. 97 degrees. Yun o. So pinagana niya mga bay. So sa 97 degrees, doon pa papaganahin ng ating ECU yung ating auxiliary fan motor. Yan, pansin nyo rin yan mga bay, bumababa rin yung temperature habang gumagana yung fan natin. Siyempre, pinapalamig na yung radiator eh. Okay? O, 94. So pag 94, yun, patay yung auxiliary fan motor. Pansin natin, bumababa pa rin yung ating temperature kahit patay na yung ating fan. Kasi yung coolant na nandun sa radiator, pupunta pa lang yung sa makina. Kaya makikita natin mga bay, bumababa yung ating temperature. Kahit sa 94 degrees pa lang niya pinatay yung ating fan. Tapos, pabalik ulit siya ngayon, 91. So hanggang pabalik-balik lang yan yung process na yan mga bay. Pag dumating naman to sa 97 ulit, papaganahin niya na naman yung auxiliary fan motor. Pag bumaba naman yung ating temperature ng 94, saka naman ika-cut off ng ECU yung ating fan. Yung tamang operation ng ating fan. Hindi palaging naka-on yung auxiliary fan motor natin. Kasi pag naka-on yan, palaging malamig yung makina natin. Okay? Malinaw yan mga bay ha?